Po, magandang good morning po sa inyo at madaling araw na po. Alauna na po ngayon mga idol, mga alauna na. At tayo po yung nagla-live po ngayon kasi po huwag po nyo ikakasama po ang aking pagsisita sa MLDA. Kasi ang mga MLDA po kasi kami mga nangihingi po ay sa tulay ay pinaalis. Wala naman po kami ginagawang masama, gawa po na kami po mabuti naman ang aming ginagawa. Kaya masasabi ko po sa mga nanunungkulan ng MLDA, baka pwede po nyo sabihan ng inyong mga nagwawalis. Dati po, nanghuhuli, nangangalatsyad. Wala na po yun, nung kinalatyad po ako sa Quezon Ave. Noong pong 2019, nireklamo ko po yung kay Turpo. Hanggang pinapunta po ako ni Turpo sa City Hall. Nabigyan po ng action. Hanggang kinausap po ni Turpo ang manager ng MLDA. Sana po magbago po ang mga nagwawalis. Bakit ano po ba ang kinaiinggit nila sa mga tao na mga nanghihingi po na mga malimos? Masarap po yun, hindi po gumagawa ng masama. At mga nanghuhuli, hindi po dapat hulihin ng mga taong walang kasalanan. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po masasabi ko sa mga MLDA na nagwawalis na yan, sana maging makajus kayo. Maawa kayo sa kapwa ninyo, tao rin yun. Hindi, tao rin kayo, tao rin kami. Kaya masasabi ko sa inyo, hulubayan nyo ang mga pagsita sa mga taong nasa lansangan. At wala namang ginagawang masama, mas maganda nga po yun ang hihingi kaysa po gumagawa ng masama na nagnanakaw o ng hold up. Di po ba mga kababayan? Kaya po mas maganda po, pinupuri pa nga po na ibang mayayaman ng mga nanghihingi kasi hindi gumagawa ng masama. Kaya po nangyayari po ngayon dito sa Metro Manila, kaya marami pong nagugutom dahil nga po sa mga MLDA na nagwawalis, binabawal nila. Kasi po ang nangyayari po kasi kamukha po nakita nyo, nasita natin yung sa kanila, nabidyohan natin. Wala pong ginawa yun kundi nakasilong lang. Ang gusto po kasi nila, sila ang bigyan po ng mga mayayaman ngayong Pasko. Dahil ang katuwiran po nila, sila raw po yung nagpapakahirap magwalis. Sila po naman may mga sweldo. Hindi po ba, may mga sweldo naman po sila. Ang mga tao po rito sa lansangan, mga kababayan, kung makikita po nyo at mga sa ibang bansa, talaga pong mga kawawa. Yung iba nga po kumakain na sa basurahan. Sa mga basurahan, makikita nyo kumakain na sa basurahan, mga tapon ng mga basura. Kaya kung sakali ako po ay pagpalain dito, marami kong matutulungan dito sa Metro Manila. Kaya mga brother po, ayan, nakita po nyo, maraming brother na tinutulungan ng mga taong lansangan. Kasi po nakakaawa talaga. Mabuti pa po ang mga brother na uunawaan ng mga taong lansangan. Pero ang mga MLDA po na mga nanghuhuli at nagwawalis, wala po silang awang paghuhulihin at ipagtatabu yan. Wala naman pong ginagawang masama. Hindi naman po siguro masamang manghingi. Hindi po ba mga kababayan? At manghingi po ay karangal-rangal at malinis. Kaya po mas masarap po yun, kaya po pasensya na kayo. Tayo po medyo sumama kalooban. Pinagtatabuyan po kami kanina sa may overpass. Hindi naman po kami nagandahan. Gawa na ala naman po kami ginagawang masama. Sa konting barya-barya na ibibigay ng tao, madalang pa sa panahon. Kung dumadaan dito mayroong 100, meron lang po naman 10 o 5 nagbibigay. Hindi naman po lahat ng tao na nagdadaan sa tulay binibigyan ng mga taong lansangan, hindi po. Kaya minsan po dinadaan sa gutom. Ngayon po, ang Paskong ito, araw ng Pasko, may nagbibigay naman po ng dilata at saka bigas. Ngayon lang po, pag-ara ng December, wala na. Kaya mga kababayan, yun po masasabi ko sa mga nagwawalis na MLDA, huwag na yung pakialaman ng mga tao sa lansangan. Hayaan na nyo sila para may pangkain. Kung natapat kayo sa Pangulong Duterte, sasabulin kayo nun dahil ang Pangulong Duterte ayaw na inaapi ang mga taong lansangan. Pinagtatanggol talaga niya. Kamukha nakita mo, nagalit sa SWD nung nagutom doon sa may postan, mahigit 300 na tumakas, walang makain, nabulok ang mga bigas at mga dilat at mga noodles. Kaya huwag na niyong pakialaman ng mga tao sa lansangan dahil iyan, dyan lang sila nabubuhay. Kaya mga kababayan, kayo na po humusga doon sa nagwawalis na dalawa na MLDA.
Kaya nasisira po ang mga ibang mga MLDA dahil sa mga ganyan na mga kauri nilang kasuutan. Pati yung mga ibang mga MLDA nadadamay dahil sa kanila. Kaya nakita po niyo sinabol nung ating nung senador natin na si Bong Revilla na MLDA sa traffic. Kaya huwag kayong gumagawa ng labag sa batas. Dahil po kayo, ang MLDA walang batas. Mas mainam pa po ang pulis. Ang mga pulis po, tinutulungan po ang mga taong kawawa talaga. Pag nanghingi ka sa pulis, bibigyan ka ng pagkain o bibigyan ka ng pera. Pero ang mga nagwawalis na MLDA, wala. Hindi po dapat hulihin o hindi po dapat ipagtabo yan. Hindi dapat palayasin. Dahil maganda naman po ang ginagawa ng mga tao sa lansangan ng naglihingi. Mas masarap po yun, malinis. Kaya ang Diyos po nagagalit na sa mundo. Sa maraming taong nagmamarunong, nakasuot na ng uniform ng MLDA, naghahari-harian na sa mga karsada. Yan po ang ugali ng mga ibang MLDA, naghahari-harian. Ultimo nakasuot sila ng MLDA, alsado sila. Kaya po ngayon, hindi na ginagalang ang MLDA, naniwala po ba kayo? Hindi na ginagalang. Ngayon po, ang ginagalang na lang ang pulis at barangay tanod. Tinan po yung mga barangay tanod, hindi nila pinakikialaman na. Mula nung nagsalita ang Pangulo na hayaan nyo kung dyan sila nabubuhay. Hindi po ba? Eh yun po talaga wala na po tayong magagawa. Hindi naman po tayo pwede lahat pagpatapantay na mayaman. Hindi naman lahat pwede pagpatapantay na mahirap. Kaya po sana maunawaan nyo ako dahil po naaawa ko sa kamukha po sa akin. Pinagtabo yan. Tapos po yung ibang mga kasamahan ko lang sa lansangan pinagtatabo yan nila. Hindi po tama. Kaya po mga kababayan, husgahan po nyo ang nagwawalis na MLDA. Mainam pa po yung mga trapiko mga hindi ka papakailaman yung mga trapiko MLDA. Kaya sinabihan na po nung dalawang babae kanina, huwag mong pagtawanan si Manong at huwag mong pagtabo yan at iyan matagal na pala ganyan. Kilala na po ako ng tao rito mga kababayan. Naawa po ako sa mga kababayan ko. Nakita po nyo, kaya ngayong Pasko, marami pong hindi nakakapanghingi. Gawa nga po nung ganyan mga ibang nagwawalis. Pinaalis para po kung magwalis po sila sa may tulay o karsada, sila po ang mabigyan ng mayayaman. Ganun po ang gusto ng mga nagwawalis na MLDA. Mas mahina pa po yung mga barangay tanod. Tingnan po nyo, mga tawa ng barangay, masisipag, madaling araw pa lang, 3:00. Nagwawalis na, kaya po yung mga MLDA na yan na nagwawalis, wala naman po nawawalis, sa totoo lang, kung makikita po ninyo, sila po nakapahinga, nakasilong lang. Matagal pa po ang pahinga nila, magwawalis sila, walang winawalis. Dahil po nawalis na po ng mga tauhan ng barangay, mga barangay hall. Mga barangay ng mga tauhan ng mga kapitan, nawalis na yung mga karsada. Ganun po dito sa Metro Manila. Kaya nasasabi ko lang po sa inyo, sana po husgahan nyo yung mga ganyan. At ito po, ang huli ko na pong sa kanila, sana po magbago sila at magpakatino. Lumaban sila ng parehas sa buhay. Huwag silang masyadong magulang. Kaya hindi po kaya ang Diyos po nagagalit na sa mundo. Mga kababayan, gawa ng marami pong nagkaroon ka lang ng uniforme ng MLDA, nagmamalaki ka na, nagmamayabang ka na, nagmamatigas ka. Alsado pa. Kili-kili, nakataas ang kamay. Akala mo hari sa halansangan at mga tulay. Di po ba? Ano masasabi nyo ron mga kababayan? Para sila ang kinakatakutan. Ang gusto nila, katakutan sila. Eh pag nasa katuwiran ka, hindi ka naman pwedeng matakot sa kanila, makakatuwiran ka. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, 2019, nung kinaladkad po ako sa Quezon Ave, hindi ko po makakalimutan yun, ng 7 MLDA. Nireklamo ko po noon yun, kay Turpo. Pinausap po yung manager ng MLDA. Sinibak po yung mga nag-aaltas, nagharap po kami sa City Hall, sa mga attorney. Humingi po ng tawad yung amo ng MLDA, tsaka po yung manager ng MLDA, tsaka po yung attorney ng MLDA. Kaya po hiniya ko na. Kaya pati cellphone ko po noon, nawala pa dahil sa kanila. Kaya po mga kababayan, sana po husgahan nyo ang mga nagwawalis na MLDA kung tama po ang ginagawa nila. Mali. Salamat po sa inyo lahat at sa Panginoon Diyos. Salamat po sa Panginoon sa inyo lahat. Dito po tayo uli ngayon.